Bismillah walhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, makinig ang lahat. Gusto ko ako muna magsasalita habang ako ay nagle-lecture at tayo ay naka-video na, naka-on screen na tayo. Okay, ang ating topiko sa araw na to ay patungkol sa nahu. Bakit nga ba natin pinag-aaralan ang nahu, ang ilmun nahu? Ano ba ang kahalagahan nito sa ating buhay bilang mga estudyante sa Islam? Ano ba ang maitutulong nito sa buhay natin bilang mga Muslim? No, gaano nga ba ito kahalaga sa ating sa pang-araw-araw na pamumuhay, at gaano ba ito ba ay makakatulong sa atin dito sa dunya hanggang sa kabilang buhay? At sino ba ang nagtala nito? Sino ba ang nagtatag nito? Kailan ba ito nagawa? At ano ang pinaka-umpisa ng nahu, ng ilmun nahu? Ang ilmun nahu, saglit, palitan natin. Ang pinanggalingan ng impormasyon na ito ay sa mukaddima ng, kung hindi ako nagkakamali, ng nahu din, syempre, sa mukaddima ng Alfiya bin Malik Bisharhi Ibn Aqil. Okay? So magtatanong. Okay. Ngayon, ang ilmun, bismillah. Okay. So, okay ang lahat. Okay. Ilmun nahu. Okay. Ito ang ilmun nahu. Okay? Ilmun nahu. So, ang ilmun nahu, ano nga ba yung kahalagahan nito sa atin? Bakit ba natin ito pinag-aaralan? No? Alam nyo ba, sa tulong ng nahu, ito ay paraan para lalo natin maunawaan at maintindihan ang Quran at hadith o sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ulitin ko. Sa tulong ng nahu, ito ang paraan para lalo natin maintindihan ang salita ng Allah, ang Quran at ang hadith, ang mga ahadith. Okay? At pinag-aaralan din natin ang ilmun nahu dahil ito ay para mapangalagaan din natin ang Quran at mga ahadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Para mapangalagaan natin yung pagbabago nito, alam natin yung mga bawat dulo ng haraka na dapat patha ito, dapat kasra ito. Pag alam natin na isim yung kalima, hindi siya pwedeng sukun. Pag alam natin na fi'il, hindi siya pwedeng kasra. Ganon. Yun yung mga senaryo na makikita natin bakit natin pinag-aaralan ang ilmun nahu. Ngayon, dadakot tayo sa sino ba ang nagtatag ng ilmun nahu. Okay? Wadi'u ilmun nahu. Okay? Wadi'u ilmun nahu. Sa mga naghahanap ng mga, may nagsabi kasi sa akin, isang brother, hindi ko na babanggitin yung kanyang pangalan, pero sabi niya, Ustad, bakit nahihirapan ako, walang mga harakat, mga baris. So, ang gawin mo bro,
pag napanood mo yung ano, habang nagsusulat kasi ako, sinusulat ko din yung talagang mga letra niya, pero pagka binagkes ko na rito, wadiu. No? So, it means automatic na. Wa, di, u. Ganon, okay? Ilmu. Ilmun naho. Okay? So, ganon yung ano yung gawin mo kasi medyo advanced na nga rin yung mga iba nating mga kapatid na nag-aaral. So, kaya hindi na ako naglalagay ng bares. At the same time, nagsasabi naman ako ng mga binabasa ko naman siya bago ko siya isulat. Okay. Wadi'u ilmun nahu. Sino ba ang nagtatag ng ilmun nahu? Unang-una, may sinabi ang mga pantas. May mga sinabi ang mga pantas patungkol sa ilmun nahu, kung sino ba ang nagtatag. Unang-unang komento o sinabi ng ating mga scholar o mga ulama, siya daw si saglit lang. Gandahan natin ng konti yung sulat natin. Siya daw si Ali, hindi ako Ali Okay, siya daw si Ali ibn Abi Talib, no? Ito, tingnan niyo to, Abi. Bakit hindi siya naging Abu? Okay? Bakit hindi siya naging Aba? Okay? Yan, kasama yan sa tatalakayin natin sa I'rab. Okay? Kasama yan yung tatalakayan natin sa I'rab. Yan, medyo mataas na rin yung nakaalaman, pero yan yung pinaka gusto kong tukuyin. Bakit siya naging Abi dito? Hindi siya Abu Talib. Okay? Yun. Okay? Ngayon, unang komento ng mga ulama ay si Ali ibn Abi Talib. Okay? O si Ali radhiyallahu anhu ang nagtatag ng ilmun nahu. Anyway, sa mga nagtatanong, ang dati, hindi pa ilmun nahu yung tawag dito, kundi ilmul Arabiya. Okay? Yun yung tawag pa noon. Ngayon, ang pangalawang komento ng mga ulama na nagtatag ng ilmun nahu ay si baba natin ng konti. Ang nagtatag daw ng ilmun nahu ay si Abul Aswad. Okay. Siya daw si Abul Aswad ad-Du'ali. Okay. Sabi ng ibang mga ulama, siya daw si Abul Aswad ad-Du'ali. Tingnan niyo, pansinin niyo. Palitan natin. Pansinin niyo ito. Tsaka ito. Parehas silang sila. Etong Abu, tsaka yung Abi. Etong Abi na to, tsaka etong Abu. Parehas lang siya. Parehas ng meaning. Pero, yung dulo lang yung naiiba. Nagkaroon ng waw dito. Tapos dito naman nagkaroon ng ya. Okay? Yan yung isa sa mga tatalakayin natin. Bakit waw dito at dito naman ay ya. Okay? Yan yung isang tatalakayin natin sa nahu. Nakapag-aaralan din natin yan inshallah. At pangatlong komento ng mga ulama palitan natin. Na nagtatag ng ilmun nahu ay palitan natin yung kulay para ano. Ang pangatlong komento ng mga ulama na nagtatag ng ilmun nahu siya si Abdur Rahman ibni Hurmus al-A'raj. Okay. Siya si Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj. Okay? Tandaan nyo yung mga sinulat ko na yan kasi lalabas sa exam yan. Okay?
Yung kung may nakakaalam na patungkol dito, gusto ko itama ninyo ako. Kung mali man ako ng spelling, kung may mali man akong masabi or maisulat, ay itama ninyo ako. Okay? Mag-comment lang kayo dyan kung may mali ako. Okay? At pang-apat na sinabi ng mga ulama, okay, ang patungkol kasi dito, wala akong kinokopyahan, so minemorize ko lang noon, no, para lamang dito sa ating klase. Okay? So kung may mali ako ay itama nyo ako. Siyempre, tayo'y nakakalimot, no? Madali tayo makalimot. Okay? Okay, ang pang-apat na komento ng mga ulama na nagtatag daw ng nahu ay si Nasir. Ay, ganito ba spelling ng Nasir? Okay. Nasir ibni pahabain natin yung mad. Sim. Nasir ibni Asim okay. Al-Laiti. Okay. Ang pang-apat na komento ng mga ulama na nagtatag daw ng nahu ay si Nasir ibni Asim Al-Laiti. Okay, hindi ko nalalagyan ng bares. Ngayon, as-sahih al-qaulul ulama, as-sahih qaulul ulama ay si Abul Aswad Ad-Duali. Okay, tandaan niyo, ang pinakatumpak at pinakatama na akwal ng mga ulama ay si Abul Aswad Ad-Duali, ang nagtatag ng nahu. Okay? Gusto ko tandaan nyo lahat ng spelling. Okay? Abul Aswad Ad Hamsa Ad-Duali. Okay? Abul, syempre sukun yan. Abul Aswad sukun, huwag na natin lagyan. Abul Aswad, para hindi malito yung mga yung mga medyo Abul Aswad Ad-Duali. Okay? Yan yung complete spelling niya. Complete spelling. At si Abul Aswad Ad-Duali ay namatay siya sa taong 67 ng Hijrah. Okay? Tandaan niyo, lalabas sa exam yan, ha? 67 ng Hijrah nung namatay si Abul Aswad Ad-Duali. Okay, pansinin ninyo. Balik tayo. Ang unang komento ng mga ulama ay siya daw po ay si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Lagyan natin ng radiyallahu anhu para ito yung spelling ng radiyallahu anhu, ha? Sa mga nagtatanong. Okay. Radiyallahu anhu. Kalugdan nawa siya ng Allah. Okay, siya si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ang unang komento ng mga ulama. Si Ali radiyallahu anhu ay doon siya po ang nag-utos kay Abul Aswad Ad-Duali na itatag niya ang nahu. Okay? Si Ali radiyallahu anhu na inutusan niya si Abul Aswad Ad-Duali. Okay? At bakit nahu? Bakit nga ba nahu? Bakit nahu ang tawag sa subject na ito? Bakit nahu ang tawag sa subject na ito? Ayon din sa sinabi ni, pabibilisin na natin, ni Ali radiyallahu anhu. Okay? Ayon sa sinabi ni Ali radiyallahu anhu, okay,
kay Abul Aswad ad-Duali. Kasi syempre si Abul Aswad, syempre sinisimulan na niya yung paggawa ng ilmun nahu. Okay? At sinulat niya na din yung mga marfu, majrur, kasra, yung mga madzum or yung mga marfu, yung mga bil kasra, bil majrur, sinusulat na niya. Basta inumpisahan na niya yung pagsusulat. Okay? At ipinakita niya yun kay Ali radiyallahu anhu. Okay, ipinakita ni Abul Aswad ad-Duali sa isang ruwaya, may isa pang ruwaya kung bakit. Okay, may sinabi din doon. At sa riwaya na ito, okay, nung ipinakita na ni Abul Aswad ad-Duali kay Ali radiyallahu anhu yung kanyang isinulat, ang sabi ni Ali, ay bakit yellow? Gawin natin ulit na blue. Okay. Ang sabi ni Ali ay qala. Okay. Etong qala, tumutukoy ito kay Ali radiyallahu anhu. Siya yung nagsabi. Okay. Sinabi niya ni Ali. Ito yung sinabi niya. Ma akhsana هذا النحو ما أقسن هذا النحو الذي نحوته. Ang hirap pagandahin ng sulat, sorry. Okay, ito yung sinabi ni Ali radiyallahu anhu. Gusto ko kabisaduhin nyo rin ito kasi lalabas din to sa exam. Okay? Sinabi ni Ali radiyallahu anhu, ma aksana hada nahwa alladhi nahawta. Dito lumabas na yung nahu. Ito yung isa sa mga riwaya kung bakit tinawag siyang nahu. Okay, pag tinanong ko kayo sa exam, ano ang rason kung bakit bakit tinawag na ang madda natin na nahu, ay ito yung sagot. Sinabi ni Ali radiyallahu anhu kay Abul Aswad ad-Duali, ma aksana hadan nahwa alladhi nahawta. So, yun yung pinaka-tumpak na sagot. Okay, pabibilisin na natin ha. Sa panahon ni Ali radiyallahu anhu, syempre, si Ali radiyallahu anhu, nung siya ay namumuno, ay sa Iraq. Okay, doon ang sentro ng Islam noon. Okay, sa Al-Kufa, sa Iraq. Okay? Sa panahon ni Ali ayoko sana magsulat ng Tagalog or English napipilitan tayo para maintindihan din ng mga nag-uumpisa pa lang. Radiyallahu anhu. Okay? Sa Iraq, doon nag-umpisa ang nahu. Okay? Sa panahon ni Ali radiyallahu sa Iraq. Okay? Yung mga tandaan nyo, saan na itatag ang nahu? Sa Iraq. Ganon. Sa panahon ni Ali radiyallahu anhu. Okay? Na marami na tayong, pag tinanong ko rin sa inyo, sinabi ko na kanina, ano yung dating tawag sa nahu kung naitatag pala sa Iraq yung nahu? So it means meron siyang dating pangalan. No, ang dating niyang pangalan ay Ilmul Arabiya. Okay, Ilmul Arabiya. I-check nyo ko sa mga advance kung mali yung ating spelling para marami ang mag-benefits. Okay? Ilmul Arabiya. Hanggang sa maging ilmun nahu. Okay? Yan yung isa sa mga pangalan niya dati. Okay? Ilmul Arabiya. Okay. Ngayon, dadako naman tayo. Bakit nga pa naitatag ang ilmun nahu?
Bakit nga pa ito ginawa? Bakit nga ba nag-utos si Ali radiallahu anhu kay Abul Aswad ad-Duali na itatag niya ang ilmun nahu? Okay. Sa panahon pa lang ni Omar bin Al-Khattab, may kwento akong ibibigay sa inyo para lalo kayong maging mag-boost yung energy nyo sa pag-aaral ng ilmun nahu. Okay? Ang kwento na ito ay sa panahon ni Omar bin Al-Khattab, ang pangalawang kalipa. Okay? May dalawang kwento akong ikikwento sa inyo. Interesting to. Okay? At ito ay totoong nangyari. Okay? At ang pinagkunan nito ay syempre, ang tawag, Alfiya bin Malik. Okay? Sharh ibn Aqil. Okay? Ang Alfiya bin Malik may nagsasabi na ito ay basic lang. May nagsasabi na ito ay advanced. Okay? Kumpara sa Ajurrumiyah or sa Muqaddimatul Ajurrumiyah. Okay, may nagsasabi naman na advance ang Muqaddimatul Ajurrumiyah kaysa sa Alfiya bin Malik. Parehas din silang Alfiya bin Malik, wala silang pagkakakontrahan. Although sa Ajurrumiyah, kunwari, sample natin ay sa alama ng isim, 'di ba? Ang ibinigay ni Ibnu Ajurrum na alama ng isim ay tatlo lang. Okay, bil khafdi wa tanwini wa dukulu alif wal lami. Okay? Yun yung tatlong binigay ni Ajurrumiyah. Pero although sa Alfiya bin Malik ay 7 yata or 6, nakalimutan ko na. Sobrang tagal na. Ang Alfiya bin Malik nilagay niya doon, siyempre bil khafdi, yung mga huruful khafdi, tapos yung mga lahat ng nakafad, lahat ng kasra, okay? Tapos syempre yung dukul aliful lam, tanwin, tapos yung merong taul marbuta, ya'an nida, isnado ilayhi, ganyan. Yun yung mga ibinigay ni Alfiya bin Malik, okay? Pero hindi yun tatalakayin natin. Nandun tayo sa panahon ni Ali, ay ni Omar bin Al-Khattab. Okay? Sa panahon tayo ni Omar radiallahu anhu. Okay. Anhu. Okay? Nasa panahon tayo ni Omar radiallahu anhu. Sa panahon ni Omar bin Al-Khattab radiallahu anhu, napadaan siya. Pabibilisin na natin yung kwento. Okay. Napadaan siya sa mga sa mga grupo ng kalalakihan, at sila ay nagpa-practice na magpana or sibat. Okay? At yung mga tao na to ay hindi sila kagalingan na magpana. Sabihin natin pana. Okay? Hindi sila kagalingan, kaya nga sila nagpa-practice eh. Kumbaga maraming nagkakamali doon. At napadaan si Omar bin Al-Khattab doon sa kanila, at tinipon niya yung mga nagpa-practice na yon. At sinabi nung mga nagpa-practice na yon, sabi nila, ito yung sinabi nila kay Omar bin Al-Khattab. Pangit yata yung sulat ko. Ulitin ko ha, pag nagkamali ako, mag-comment kayo at ituro nyo sa akin. Okay? Para ituturo natin, kasi alam nyo naman ang ilmo ay mabilis makalimutan, lalo na kung hindi namumuradya. Lalo na pag nagbanggit ako patungkol sa Quran. Okay. Ito yung sinabi ng mga kalalakihan na yon. Inna qaumun muta'allimin. Okay? Inna qaumun muta'allimin. Okay? Inna qaumun muta'allimina. Okay? Sa mga advance, kanina pa kayo magulo eh. Naririnig ko na may mga bulong-bulungan kayo dyan eh. Ngayon, sa mga advance, tatanungin ko kayo, eto bang grammar na to ay tama o mali?
Okay, sige. Walang gustong sumagot. Pagka gusto niyong sumagot, magtaas kayo ng kamay, ha? Ganun pa din. Okay. Sige, bibigyan ko ng chance. Sinong gustong sumagot, magtaas lang ng kamay. Lahat kayo. Para sa lahat yan, yung tanong na yan. May mali ba dito sa sinulat ko? Okay. Meron ba? Wait lang ha. Meron akong gagawin. Sige, pag-isipan nyo, may mali ba sa isinulat ko? Sige, sige. Pwede kayo mag-open mic. Sa mga gustong sumagot, pwedeng mag-open mic. May mali ba? Ibrahim, nandiyan ka, bro? May mali ba sa aking isinulat? Hello, bro. Hindi kita masyadong marinig. May mali ba sa ating isinulat o wala? Okay, yon. Ang isang estudyante, kung hindi natin alam yung kasagutan, huwag tayong basta sagot ng sagot na, sa palagay ko, sa palagay ko, sa palagay ko, ganito. Ang mainam na isagot, la alam, la andri, no? Hindi ko alam. Okay? Napakadaling sabihin na, hindi ko alam, kalas. Wala nang usap-usap doon. Hindi ko po alam. Okay? Na syempre may paggalang doon. Okay? Hindi ko po alam. Okay, ngayon, ito yung sinabi ng mga kalalakihan. Sabi ng mga kalalakihan, inna kaumun mutaallimun. Mutaallimin. Sabi ng mga kalalakihan, inna kaumun mutaallimin. Okay. Alam nyo, nung narinig ni Umar bin al-Khattab ang salita na ito mula doon sa mga kaum na yun, sa mga grupo na yon, sinabi niya, wallahi, talagang galit si Umar bin al-Khattab nung narinig niya yun. Wallahi, ang pagkakamali ninyo sa Arabic ay mas higit kaysa sa pagkakamali nyo doon sa pagpana, doon sa pag-practice. Ganyan. So, it means, ang grammar na ito ay mali. Inna kaumun mutaallimin. Okay, ito po ay mali. Instead, dapat ang mutaallimin. Nasabi ko na yung sagot. Okay. Ito dapat yung magiging sagot dyan. Okay. Pasensya na, medyo matagal. Sabi ko kalahating oras lang to, pero naging isang oras na ulit yata. Okay. Inna kaumun mutaallimun. Okay. Sino sa inyo? Plus 5 points. Sino sa inyo ang makapagsabi na syempre, ang grammar nito tama na siya. Ngayon, bakit siya naging tama? Ano ang rason? Okay? Yun ay isa din sa mapag-aaralan natin sa ilmun nahwu. Okay? Sino makapagsabi? Meron na ba yung mga ibang advance dyan? Si Shahid nandyan? Shahid? Wala? Okay. Okay, sige, pabilisin na natin kasi medyo napapahaba na yung oras natin. Okay, nasa kalahating oras na. Okay, inna kaumun mutaallimun. Ito ay naat. Medyo advanced na pala yun. Sifa. Itong mutaallimun, sifa siya dito. At dapat ma'tuf yung kanyang mga haraka. Kung dammatain dito, dapat dammatain din dito. Damma din siya. Okay? Dapat dammatin din siya dyan. Ngayon, ang ginawa, bilya. Bilya yung ginawa dyan, mutaallimin. Hindi dapat siya bilya, kundi bilwaw. Okay? Mapag-aaralan din natin yun, bakit yung waw ay damma. Isa sa mga far'iya nung damma ay yung waw. Okay? May mga syempre yung original niya ay yung damma at meron din siyang far'iya na alif,
May far'iyya siya na wow, may far'iyya siya na nun. Okay? Yan yung mga pag ginamit mo to, dama lahat yan. Okay? Ganon. Okay? Ngayon, doon pa lang nagkamali na, 'di ba? Ang isang letra lang yung minali ng mga kalalakihan na yon. Etong dito lang ginawa lang na Ginawa lang na ito. Yung nilagay doon, 'di ba? Nagalit agad si Omar bin Al-Khattab. Wallahi, sabi niya, yung ganyan. Okay? Mas higit kayong nagkamali sa grammar ninyo or dun sa Arabic ninyo kaysa dun sa paglalaro ninyo. Yun yung unang pagkakamali sa panahon ni Omar bin Al-Khattab. Okay? Sa panahon ulit ni Omar bin Al-Khattab. Bantakin ninyo ha. Pangalawang kalipa siya. Ibig sabihin, meron pang sumunod si Uthman tsaka si Ali. No? Kumbaga noong panahon na yun, may nagkakamali na sa Arabic. Okay? Paano pa kaya sa panahon natin ngayon, 'di ba? So, wag na natin ano 'yon, basta yung pangalawang pagkakamali sa panahon ni Omar bin Al-Khattab. May isang Aarabi, pag sinabi nating Aarabi, parang correct me if I'm wrong, para siyang badu, parang basta nakatira siya sa liblib na lugar ng disyerto na kung saan yung liblib na lugar na 'yon ay kilala sa mga ano yung tawag dito, bihasa sila sa lingwaheng Arabic. Okay, nakatira yung isang Arabi doon. Okay, at pumunta siya sa Yatrib, sa Medina. Pumunta siya sa Medina. Ngayon, sabi niya, sino ba ang pabibilisin na natin sino bang makakapagbasa sa akin ng Quran? Sabi niya ganyan nung isang Arabi na yon. So may isang lalaki na nagbasa ng Quran. Ito ang Suratu Bara'a. Suratu Bara'a. At ang binasa nung lalaki na yon ay yung nagkamali yung lalaki na yon. Tingnan natin sa Surah Bara'a. Ang Suratu Bara'a nga pala ay Suratu Taubah. Okay, Surah Taubah. Anong aya yung Suratu Taubah 9? Okay, ito 9. Ito, Suratu Taubah. Nakikita ba? Okay, hindi ba nasusum? Ay, nasusum. Okay, tingnan nyo. Etong unang aya. Ayan. Hindi ako makapagsulat. Ito, isuruturo ko na lang. Ito, warasulihi. Okay? Pangalawa, yun yung unang aya, warasulihi. Pangalawang aya, may warasulihi din. Ayun, Ay, bismillah. Ay, bismillah. Okay. Ito, pangalawang aya. Warasulihi. Ayan. Warasulihi. Okay? At pangatlong aya, meron din doon na warasul. Ay, subhanallah. Okay. Okay. Ito, warasuluhu. Dito nagkamali yung isang lalaki na nagbasa doon sa isang Arabi ng Quran. Okay? Ginawa niya ito na warasulihi. Gaya nung unang aya, pangalawang aya, at ito ngayon ginawa niyang warasulihi. Tingnan niyo. Sa mga advanced, tingnan niyo dito. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Okay? Ang ginawa ng lalaki na yon, bil majrur, yung wa rasuluhu, ginawa niya na ma'tuf dun sa musyrikina, no? Dahil dito nga sa min na to, nasaan na ba? Dahil sa min na ito, no, ay naging majrur itong musyrikuna. Dapat musyrikuna yan nung una, pero dahil sa min, ay naging musyrikina. So, ang ginawa nung lalaki ay naging ma'tuf na siya dito, warasuluhu, ang warasulihi. So, ngayon, ang sabi nung Arabi na yun, sabi niya, tunay ba na ang Allah ay malayo sa kanyang rasul? Sabi, ganun yung tinanong ng lalaki. Tunay ba ang Allah ay malayo sa kanyang rasul? Kasi pagka ginawa nating warasulihi ito, no,
parang sinasabi natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kagaya nung parang kabilang sa mga musyrikin ang Rasul, ang Propeta Muhammad. No? Ganun yung meaning niya pag ginawa nating warasulihi. Okay? Pag ginawa nating warasulihi, ma'tub na siya dito, kagaya na siya dito sa musyrikin. Kabilang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga musyrikin. No? Ganun katindi yung senaryo na yon. So nagalit yung Aarabi. Syempre, sino ba ang nagulat yung Aarabi? So sino ba ang matutuwa ng ganung senaryo, di ba? Ngayon, nakarating yun kay ang tawag dito, kay Omar bin Al-Khattab, at pinatawag niya yung lalaki at pinag-explain patungkol dito. At mula noon ay ang mga ulama, ang mga alimul luga or Arabi bil luga ang pinapabasa ni Omar bin Al-Khattab. Okay? Yun yung isa sa pangalawang kwento na nagkakamali sa Arabic. Okay? Naintindihan ba? May tanong ba kayo doon? Walang tanong? Okay, may bibigay akong sample. Kasi pag hindi kayo nagtanong, ako magtatanong sa inyo. Okay. May bibigay akong sample mula naman sa Quran. Okay? Eto, tingnan nyo. Ano bang kulay? Blue? Okay. Sabi ng Allah, lagyan natin ng Qala Ta'ala, syempre. Sinabi ng Allah eh. Qala Ta'ala. Okay. Qala Ta'ala. Sa mga hafidul Quran, anong aya ito? Saang aya ito matatagpuan sa Quran? Innama ingat tayo sa pagsusulat kasi ito ay aya ng Quran. Hindi pwede akong magkamali. Itama nyo ko agad. Okay? Yep. Okay? Innama yakhshallaha. Okay? Innama yakhshallaha min ito min ibadihil ulama. Okay. Eto. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. I-search natin kung anong aya. Walang nakakaalam. No? Kailangan na magmurajaan ng ating mga hafid. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Okay. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Okay. Al-ulama. Okay, Suratu Fatir 28. Suratu Fatir 28. Fatir. Anong number ang Fatir? Suratu Fatir. Saglit lang ha. Medyo Fatir. Eto. Tapos 28. Asan na yung 28? 38, 28, 30, 28. Ito. Asan na ba?
28. Tama naman. Wait, pater ba to? Ay, mali. Doon pala. Okay, eto. Sorry naman. Tao lang. Okay, nandito na tayo. Nasaan na? 27 pa lang ito, 28. Eto, mashallah. Kitang-kita. Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Okay? Ulama'u. Ganyan yung spelling, pero saka natin pag-aaralan yan. Okay? Pero, yan, mga ulama, yan. Okay? At, balik tayo sa notes natin. Okay. Qala ta'ala, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Okay? Ganito, lagyan natin. Ang ibig sabihin sa pinakamalapit na Tagalog, ito, kunwari, patha yun, innallaha. Nakita ba yung patha? At dhamma ang ulama'u. Okay. Qala ta'ala, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Ulama'u. Okay? Ngayon, ang pinakamalapit na sa Tagalog nito, correct me if I'm wrong, okay? Tunay, katotohanan, or tunay na ang mga may takot sa Allah, okay? Maf'ulun bihi ang Allah, mula sa kanyang mga alipin ay ang mga ulama. So, ang ulama ay fa'il na siya dyan. Fa'ilun. Okay? At maf'ulun bihi ang Allah. Maf'ulun bihi. Okay? Yan yung nangyari. Ang pinaka-meaning niya, tunay na ang mga natatakot sa Allah mula sa kanyang alipin ay ang mga ulama. No, hindi natin lalagyan ng meaning or ng tafsir yung ulama, kasi may mga tafsir yung yung ulama, no, hindi siya specific na ulama na, okay, na alim na. Okay? Pero hindi yun yung tatalakayin natin. Kundi ang tatalakayin natin dito ay bakit siya dhamma at fatha dito. Pagka ganyan ang senaryo, ang ibig lang sabihin, tunay na ang mga natatakot sa Allah mula sa kanyang alipin ay ang mga ulama. So, ang mga ulama ang mga natatakot kasi sila yung mga fa'il. Ngayon, pag ang senaryo ay ganon, tanggalin muna natin to. Okay? Diba, tinan niyo ha, ito, dhamma dito, tapos dito, fatha. Yung Allah ay fatha. Gagawin, pagbabalik ta rin natin, just in case. Allahu, Allah. Pag ganyan ang senaryo, ay may malaking pagkakamali. Okay, sa mga advance, sa mga hafidul Quran, ano ang malaking pagkakamali pag ganyan? Meron na ba ditong sobrang advance? Mas advance pa sa akin? May mas magaling pa ba siyempre, sa nagtuturo? Baka may mas magaling pa sa akin, pwede nyo bang sabihin sa akin? Mashallah, yan ang adab or isang magandang pag-uugali ng isang estudyante, no? Hindi siya na brabrag na, magaling ako. Hindi, okay? Mapagkumbaba dapat, okay? Anyway, pabibilisin na natin. Innama yakshallaha min ibadihil ulama'a. Innama yakshallahu min ibadihil ulama'a. Pag may isang talagang maalam, pag narinig yung ganitong senaryo, ang sasabihin niya, astagfirullah. Astagfirullah siya dahil sa meaning ng ginawa natin dito na dhamma at dito ginawa nating fatha. Kumbaga, ang ulama dito, maf'ulun bihi na siya. Maf'ulun bihi na yung ulama dito. Okay? Bil fatha. Namansub siya. At yung fa'il natin ngayon ay ang Allah. Subhanallah. Napaka-delikado. Okay? At ang meaning nito, sa pinakamalapit, innama yakshallahu min ibadihil ulama'a. Ang pinaka-meaning niya, tunay na natatakot ang Allah
mula sa kanyang alipin ay sa mga ulama. Ano? Natatakot ang Allah sa mga ulama. Yun yung pinaka worst na meaning nito. Okay? Yung Allah na, yung natakot dun sa mga ulama. Dahil lang sa pagkakamali, dito ginawa nating fatha at ginawa nating dhamma. Diba? Napakadelikado. Ang Allah, pag ginawa mo siyang dhamma dito, delikado. Pag ginawa mo siyang fatha, delikado din. Pag ginawa mo fatha, yun yung pinakasahi na sagot. Okay? At dito naman, ginawa mo siyang dhamma, yun yung sahi na sagot. Okay? Hindi siya pwedeng maging fatha dito sa ulamaa at ulama ala Allahu. Okay? Yun yung pinaka meaning niya, pinakamalapit na meaning niya sa Katagalugan. Okay? Ngayon, ang Allah, hindi siya pwedeng maging sukun at ang ulama o hindi siya pwedeng maging sukun. Okay? Bakit hindi siya pwedeng maging sukun? Pinaka-basic na tanong na nabanggit ko na sa inyo noon ng paulit-ulit. Ang Allah ay bakit hindi siya pwedeng maging sukun at ang mga ulama o ay hindi siya pwedeng maging sukun. Although, pag nag-stop ka, innama yakshallaha. Pag nag-stop ka, hindi mo talaga babanggitin yung dulo niya. Okay? Or innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hindi mo na sasabihin na ulama'u. Okay? Kasi nag-stop ka na dito sa ulama. Hindi ibig sabihin nun, pag nag-stop ka, sukun na yung dulo nun. Hindi ganon. Okay? Hindi siya pwedeng tumanggap ng sukun dahil ito ay isim. Malalaman natin na ito ay isim dahil dukhul alif walam or hamsa walam. Okay? Ganon din ito. May Allah din dito, yung alif lam. So, hindi pwede, isim siya. Ito'y palatandaan na siya ay isim. Pag ang isim, ang kaida sa Arabic, lahat ng isim or pangalan ay hindi pwedeng maging sukun or majzum. Okay? Hindi siya pwedeng maging majzum. Pero mataas ng kaalaman yun. Okay? Yan yung pinaka buod nito. Okay? Katulad nito, meron akong idadagdag na kaalaman, ha? So, ang Allah ay fatha dyan at ang ulama ay dhamma. Dito sa yakhsha, etong yakhsha, ito ay fi'lul mudari. Okay? At ang pinakadulo niya ay alipul. May nakakalam kung ano itong tawag dito. Katulad ng okay? Ito siya. Ito ay alif, hindi siya yaha. Okay? At ito, may nakakalam ba kung anong pangalan nito? Hello? May kausap ba ako? Okay. Ito ay alipul maksura. Okay? At meron ding alipul mamduda. Okay? Basta tandaan nyo to, ito ay alipul maksura. Okay? Ng fi'lul mudari. At siya ay ta'addur, no? May nakatago dyan na dhamma. Okay. Medyo mataas na yun na i'rab niya. So, huwag na natin talakayin yun. Okay. Ganun din, ito pala, ta'ala. Okay. Aliful maksura din siya. Meron ding aliful mamduda. Okay. So, hanggang dito na lang. May mga tanong ba? Para mapaiksi yung video natin, may mga tanong sa mga gustong magtanong. Ano ba ang maisasagot natin? At kung wala kayong tanong, ako ang magtatanong. Okay? Okay. So, i-off ko muna yung video bago tayo magtanungan. Inshallah. Okay? At lahat ng mga naisulat natin, hopefully, ay may maisagot kayo sa exam. Okay? At paghandaan natin ang ating exam, gusto kong maging exam ay written exam. Ayoko na magpa-exam dun sa online exam kasi marami ang namamali. At gusto kong makita kayo na nagsasagot, na walang kopyahan. Ganon. Okay? Okay, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha ant.
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitawfik mga kapatid, inshallah.